At nakikisimpatya po kami sa inyo na kayo po ay narin sa ating bahala. At parang kala niyo po siguro ay fraternities, ang pinagpupuluhan naman po yung dala nila. Pero hindi po lahat ng fraternities ay gano'n. Yung may mga namamatay sa inyo. Subalit ang unang-unang principle po ng aming fraternity is leadership, friendship, at saka service. Kaya ngayon po, may araw na ito, na pinayagan po kami ng ating labor attaché at Mr. Larry na kami ay magandang ng service para sa inyo. Siguro po, sa inyo, marami sa inyo na nagnanais na magtrabaho sa labas, pero hindi ko alam kung gano'ng kahirap ang trabaho sa labas. Mas mabalag po mga iba sa inyo dahil yung pag nagtrabaho po sa bahay, ito po yung bahay ninyo, wala po kayong bayad sa pagkain, wala po kayong bayad sa transport. Pero pag nasa labas po, lahat po talagang mapayaran. So, maliit lang din po ang magiging kita nyo pag nasa labas. Kaya yung pag nag-aasam-asam sila, nakala nila na napakaganda ng magtrabaho sa labas. So, kung meron po kayong mapupuntahan na mabait at saka sa bagay ang trabaho, mas maigi pa po isa sa labas. At ngayong araw po ito, na wala man po kami yung malaking maibibigay sa inyo. Subalit yung sa abot po ng aming makakaya, na kakaunti lamang po kami, hindi po kami marami. Hindi po kami marami dito. Kakaunti lamang po kami. Kasi po yung mga ibang sa amin, nagtatrabaho po sa mga oras na ito. At hindi naman po namin sila mapilip po sa amin. Dahil tayo po yung at sa inyo po, kung titignan yung inyong sitwasyon na hindi po ninais ng Panginoon na kayo ay maging ganyan ang inyong sitwasyon. Darating din po yung time na kayo ay aalis din po dito sa embassy. Pansamantala lang po yan, makikita niyo po na dumating pa ng bagyo sa atin, hindi po laging may bagyo. Ang bagyo po hindi nagtatagal na isang taon o isang buwan. Sandali lamang po yan. Kaya naniniwala po kami kasi na kayo po ay hindi rin po talaga dito at aalis. Aalisin din po kayo ng Panginoon dito sa lugar na ito. Hindi nga lang po na natulong po sa atin yung kailangan na matulong tayong magantay at saka yung pasensya na titigilin lang po kung hanggang saan yung ating pasensya. Na ano ba magiging reaksyon natin katulad sa mga sitwasyon na dinaranas. Kaya napapasalamat din po kami sa inyo na sa oras ninyo na binigyan niyo po kami ng oras na makasama namin kayo dito kahit na sa maikli po panahon namin. Bakit po ito, ako po ay maliban sa member ako at bahagi ng Pastor Brotherhood. Ako din po ay bahagi ng isang simbahan. Alam ko po ay alam na yung Lighthouse Church. Kasi nagpupunta rin dito. So, naharapan din na kahit paano magpapagin kami. So, kaya natin namin kanina, maraming iba mga kabayan natin ang pag-aaral sa fraternity magulo at walang kaparakan. Nakatalayan ko na kung binago ng Panginoon bilang bahagi ng fraternity ito. Pare-pareho lang ang prinsipyo. Ang malaking pagkakaiba lang yung mga ginagawa. Pero sa akin ito, meron po akong mga weekend na alam ko malaming na rin. Para kayo makasama yung na rin. Kailangan natin, ang musika po ay bahagi ng isang kagalingan. Sa mga malulungkot, mga kanta, sa mga maraming lungkot. So, sino po yung mga music lover sa inyo? Yung stress, ikangan, mawawala. So, kung alam niyo yung kanta, ay yung slowbay, nakakapul ko, meron na ako ay pamahali. Sa mga hindi pa nakakalam sa ganitong klase ng pagkakawala. Hindi po yung religion, at wala yung bahala kung kayo ay mabunin sa inyong status. Nakakita pong mahal sa akin,
pera ka ba daw nga kanina? Pera ka ba? May pera. Good kasi ito eh. Nung nagpunta tayo ng Kuwait, akala natin magandang buhay, di ba? Pero alam niyo po ba na kahit pa paano, kahit sa ganyung kalagayan ninyo, nasa magandang kalagayan pa rin kayo. Napakabait ng ating ibahada, sino po tayo na po. Pero ganun pa man yung katotohanan na meron tayong pangangailangan personal, lalo kapag nauhomsi ka na, kapag nalalagay yung anak mo, yung nanay mo, yung tatay mo, kung may namatayan, di ba napakahirap po? Pero ang katotohanan po niyan, ang ating Panginoong Isus, kahit anong kalagayan natin, hindi siya nagkulang. Nasa atin na lang yun, hindi paano tatanggapin ng buhay sa pero katulad ng kantang ito na sinakantay kayo sa hapong ito, napatuloy lamang na ang buhay mo ay decision. Life is a choice. At kung anong pipiliin mo, ito na magkakaroon ka. Pero isang famous writer ang sabi niya, what you confess, you possess. So kung ngayon, ang kalagayan mo ngayon, sa tingin mo, naghihirap ka, well, baka nga. Pero kung sa tingin mo, dahil nandito ka, ligtas ka, kumakain ka, may shelter ka, nasa palagay mo, meron kang chance ang maging malayang muli, then you are safe.